Isinusulong ngayon ang panukalang gawing lungsod ang bayan ng La Trinidad sa pamamagitan ng House Bill No. 1509. Ayon sa mga mambabatas na nagsusulong ng panukalang ito, layunin nitong mapabuti ang kabuuang kalagayan ng La Trinidad sa aspeto ng serbisyo, kita at oportunidad para sa mga mamamayan. Ayon kay Mayor Roderick Awingan, kapag naisabatas ang House Bill 1509, inaasahang magkinabang ang La Trinidad sa mas malaking bahagi ng pondo mula sa pambansang pamahalaan, mas mataas na antas ng otonomiya, mas mahusay na mga serbisyo at mas maraming oportunidad sa kabuhayan at kaunlaran. Hindi lamang para sa mga taga-La Trinidad, kundi pati na rin sa mga karatig bayan sa Benguet. Yeah, of course, sino ba naman ang may ayaw na maging syudad yung inyong lugar, di ba? So alam naman natin na once na maging city yung isang munisipyo, isang bayan, lalaki yung parang share niya coming from the national tax allocation. Ito po yung tinatawag natin na IRA dati. So alam naman natin na lahat ng city, mayroon pinagkukunan ng NTA, yung mga munisipyo naman, meron naman pinagkukunan. Binanggit ng mayor na hindi man pasado sa land area ang bayan upang maging ganap na syudad, pasado naman ito sa income at populasyon. Base sa datos ng Senado, ang isang munisipalidad ay maaaring gawing lungsod kung ito ay may average na annual income na hindi bababa sa 100 million pesos sa huling dalawang magkasunod na taon, batay sa 2,000 constant prices, at alinman sa populasyon na hindi bababa sa 150,000 na inhabitants o isang magkakatabing teritoryo na may lawak na 100 square kilometers. La Trinidad cannot qualify yung land area, hindi natin makukuha. But for population and income, sigurado makukuha natin. Although we are a municipality, we are actually working as a city. Ibig sabihin, kahit munisipyo tayo, yung problema natin, parang syudad na rin siya. Kaya kailangan talaga natin yung mag-increasing yung share ng tulong from the national government para naman may tulong tayo na pampondo dito po sa ating bayan. Wala naman pinagkaiba pag maging bayan ka, munisipyo, or city. Parehas din lang naman. Ang magpapalit lang naman dito yung pangalan. Ibig sabihin, parang wala lang. Parang magpapalit lang yung pangalan. But again, the way that we are doing things right now, it would always be the same. Parehas na parehas. Oo, parehas na parehas. Lagi nating isipin that the municipality of La Trinidad is actually, sabihin na natin, 70 or 80% agricultural in nature. Doon tayo nabubuhay, doon sumikat ang ating bayan. We'll keep it that way. La Trinidad will always be an agricultural community. The local taxes will never increase because it's still subject to the discretion of our Sangguniang Bayan. Nagbe-benefit po dito, hindi po yung mga politician, hindi po yung mga public official like me because we come and go. Malay natin in the years to come, hindi na po kami yung mga official. So it would, meron ng susunod. So ang magbe-benefit po dito totally is our constituents. Ang House Bill 1509 ay kasalukuyang nasa deliberasyon sa Kongreso at inaasahang magiging sentro ng mga konsultasyon at pampublikong diskusyon sa mga darating na buwan. Ben Pungsila para sa Mata ng Agila Northern Luzon, matatag, matapang, matapat.